Sa isang eroplano na puno lamang ng mga halaman, sinusundan ni Kim Soo-ho o higit na kilala bilang Lloyd Frontera, kasama ang kanyang mga alaga at ang kanyang tapat na tagapangalaga, ang isang malawak na dagat ng pera. Isinasabit niya ang kanyang palasalupa at inaaktibahan ang kanyang kakayahan na binago ang vastong kapaligiran sa isang hardin ng mga itatayong gusali. Ito ang kwento ng isang inhenyero ng tagapamantayan na lubos na nagbago ng medieval na mundo. Ngunit bago yun, bumalik tayo sa ilang taon na ang nakakaraan. Kayo ay napili ng random ng isang absolute being bilang isang kandidato. Mula ngayon, kayo ay magiging isang tauhan sa kwento ng Knights of Blood and Iron. Ito ang mensahe na natanggap ni Kim Soo-ho sa sandaling bukas niya ang kanyang mga mata. Kaagad niyang naintindihan na siya ay nakahanap na sa fantasy world ng kwentong binasa niya noong gabi. Ngunit naguluhan siya dahil gising siya sa lupa. Bumangon siya na napakaginaw. Niyakap ng kalamig ang kanyang mga bibig. Ang sistema ay nag-atawan-tawawa sa kanya na nag-iwan sa kanyang stress at nagpagalit sa Lloyd na nais siyang tamaan. Habang nagkakonsenso, alam niya na siya ay pumasok sa katawan ng isang tauhan mula sa kwento. Ngunit ang tanging taong natutulog sa kalye at nakatira sa bukid ay ang batang pinuno Lloyd. Ang kanyang tagapangalaga na naghahanap sa kanya sa lahat ng dako ay nahanap na siya. Ito ay walang iba kundi ang pangunahing tauhan ng kwento, si Javier Azran. Ang pangunahing tauhan ay nakilala siya kaagad dahil ganap na tugma sa mga ilustrasyon sa kwento. Sa kwento, kilala si Javier sa buong kontinente bilang isang dalubhasang mandirigma. Ngunit sa simula lamang, siya ay simpleng anonimong kabalyero na nagtatrabaho sa paggugol ng bukid. Nang matuklasan ng manungtuan na si Lloyd ang panggugo, nagtamasa siya ng lubos na pagkakaalit. Nakita ito ni Javier at sinabing hindi niya tinatawag siyang nabigo. Ngunit masaya siyang muli siyang may katauhan. Sa mansyon ng kanyang pamilya, pinainit ni Javier ang apoy sa paliguan habang tinatanong kung tunay na hindi maaalala ng Lloyd kung ano ang naganap. Malinaw, sobrang tapon siya sa alak hanggang lubos na nasira ang bar. Ngunit nakabalik siya sa bahay dahil sa puro instinto at nagsimula ng hindi makaliwanag sa daan. Ang pangunahing tauhan na nag-agala sa paliguan, napansin ang lupong napakaginaw kahit na mainit pa ang paliguan. Tulad ng inaasahan niya mula sa fantasy medieval world. Bago umalis si Javier, sinabi niya na maiuulat niya ang paglitaw sa bar sa ama ni Lloyd. Itinatanong ng pangunahing tauhan kay Javier tungkol sa mga utang ng kanyang pamilya. Alam niya ang lahat ng kwento, mula sa kwento na binasa niya sa loob lamang ng isang gabi sa kanyang apartment. Alam din niya ang kapalaran ng pamilya ni Lloyd. Ang baron at baronesa ay napatay ng mga scammer, at ang nabigo Lloyd ay namatay pagkamatapos ng umaani ng dugo. Galit ang pangunahing tauhan sa kung paano namumuhunan ang Lloyd sa hanggang ngayon. Mas masama pa ito kaysa sa kanyang nakaraang buhay sa Korea. Kinabukasan, ang kanyang ina ay nagwika na totoong nasira niya ang mga bagay sa bar kahapon at hinihingi siyang magpasang-pasanyo sa amo. Ngayong beses, naisip ng pangunahing tauhan na ang maaring magpatang-pasanyo ay dapat ang dati naming nagawang nayon, hindi siya. Ngunit sinabi pa rin niya na magpapahingi siya ng pasang-pasanyo. Ang kanyang mga salita ay tunay na nakahimakas sa mga puso ng pareho. Hindi nila inakala na magtatanghal si Lloyd ng pasang-pasanyo sa kahit sino man sa lungsod. Sa loob ng bayan, may lalaking nakikipagtulungan sa mga layunin ni Lloyd. Ang kanyang tagapangalaga ay lumakad sa bayan, at ang takot sa tao ay abot kamay. Nagsumikap ito sa pataas ng isang gulong. Sa totoo, ito ay nangyari sa lahat sa bayan. Kahit ang mga bata ay itinuro na huwag tiningnan ang kanyang mga mata. Ang kanyang presensya lamang ay nakakagalit sa mga naninirahan. Ngunit alam na niya ito. Nag-iisip siya kung bakit sumisunod si Javier sa kanya. Sinabi ni Javier na itinayo ang senyor na hadlang sa anumang paglitaw. Sa madaling salita, naroroon siya upang pangalagaan ang mga tao mula sa Lloyd. Nag-isip ang pangunahing tauhan kung dapat niyang subukan na baguhin ang kanyang imahe sa una. Ngunit ang mas madalian ay makakuha ng maraming salapi upang bayaran ang utang ng pamilya upang makamit ng makaramdam ng mabuting buhay. Siniyasat niya ang sistema para sa kahit anong mga hacks na magagamit niya. Ngunit nahanap lamang niya ang dalawang walang kahulugang kakayahan. Itinatanong ni Javier kung saan napupunta ang Lloyd dahil naroroon na sila sa harap ng bar. Sinabi niya ng pangunahing tauhan na nabigalang biga siya at hindi napapansin na nakarating na sila. Ngunit lubhang pag-aalinlangan pa rin si Javier sa kanyang mga aksyon at hinihintay siyang maniwala
na nagsinungaling siya. Sa loob ng bar, nakita namin na talagang nagawa ng Lloyd ang isang gulo noong nakaraang gabi. Nagpasang pasanyo siya, ngunit ito lamang ay naglagay ng mataas na alert sa amo ng bar. Nakita na ang amo ay nakabalot dahil nagsasalita siya ng formal, kaya sinubukan niyang maging imahe ng lampas na walang bahala. Ngunit ang kanyang pasang-pasanyo ay hindi matagumpay na tumanggap. Sa labas, sinabi ni Javier na normal na hindi tumanggap ang amo dahil sirang-sira niya ang lahat ng kanyang gamit at dekorasyon na mahabang panahon niyang inayos. Sinabi niya na ang amo ay tutugunan lamang pagkatapos makatanggap ng kompensasyon. Ngunit ang pangunahing tauhan ay may maraming utang na kailangang bayaran. Patuloy na nagsalita si Javier. Sinabi na ang kalagayan ng ina ng amo ay lumalo dahil sa malamig na panahon. Ngunit ito ay nagbigay sa pangunahing tauhan ng isang makintab na ideya na kasing init ng ilaw na kumikislap ng huling nakaliwanag. Naalala niya na walang konsepto ng init na bato sa lupa dito. Kung makakagawa siya ng isa sa mundong ito, tiyak na magbebenta ito ng mabuti. Ito ay hindi kailanman magawa ng Lloyd sa kanyang panumduman, ngunit sa kaalaman ni Kim Soo-ho, posible ito. Sa Korea, nag-aral siya ng inginyero ng tagapamantayan at kahit na bumuo ng isang bahay habang nasa hukbo, nasiyahan sa bagong ideya. Sinabi niya sa Javier na babalik siya sa bar. Ngunit habang nagbabalik, nakatanggap siya ng notifikasyon mula sa sistema na nagsasabing nagsimula na ang kanyang tunay na paglalakbay at mayroon ng RP points na kanyang makukuha mula sa mga tao. Sa simula ay hindi niya lubos na naintindihan kung ano ang ibig sabihin at tinakala niya na dapat itong katulad ng XP. Ngunit hindi tulad ng XP. Hindi niya ito makukuha sa pagpatay sa mga halimaw, kundi sa pagpapabuti ng kanyang relasyon sa mga karakter. Kaya naman ginagamit niya ang pagkakataong ito upang subukan kung paano ito gumagana sa Javier. Ang kanyang antas ng impresyon sa kanya ay nasa minimum na -30. Nahanap niya itong napagbaba, kaya sinubukan niyang ipaganda siya sa pamamagitan ng pagsasabi na maganda siya. Ngunit ito lamang ay ginawa ang impresyon na mas hindi ka nais-anis pa. Ngayon ay -31. Napasaya niyang iwanan ito para sa ngayon upang maiwasan ang pagkairita sa kanya at nagpatuloy sa bar. Sa bar, sinusubukan ng Lloyd na makipagtulungan sa amo. Ang kontrata ay nagsasabing bubuo siya ng isang bagay upang bayaran ang gastos ng lahat ng bagay na sinira niya. Malinaw na nagiging bantay ng amo. At kahit na gumagamit ng isang kakayahang pisikal upang protektahan ang kanyang isipan laban sa pangunahing tauhan, dahil sa lubos na nasira na niyang imahe, hindi niya simpleng subukan na maging ibang tao at magbayad sa kanyang sarili. Sahib, ginamit niya ang kanyang imahe bilang isang nabigo upang pilitain ang amo na pumirma sa kontrata. Ngayon na mayroon na ang kontrata, sinabi ni Lloyd na napakahusay na pagpili para makipag-ayos sa kanya habang tininingnan ni kanyang tagapangalaga ang kanya ng may pag-aalinlangan. Sa bakuran ng bar, sinusukat niya ang lugar gamit ang kanyang pala. Itinatanong ni Javier kung sinusubukan niya ang pagtatag ng bagong dalang di angkop dahil ibinatid ang amo upang pumirma sa kontrata. Sinabi ng pangunahing tauhan na sinusuri niya siya batay sa kung ano ang ginawa niya noong nakaraang panahon. Ngunit ngayon ay iba ang mga pangyayari. Gagawing ngiti niya sila sa pagtatapos. Nagsimula siyang lumabo at naisip na ang dahilan para sa kanilang mga ngiti ay magiging pundasyon ng kanyang kinabukasang pera. Magsimula siyang lumabo ng butas at ibabaon ito ng maraming beses upang gawing makinis. Pagkatapos ay bubuo siya ng istruktura ng bahay gamit ang kahoy mula sa bodega ng mansyon. Pagkatapos ng isang linggo, halos tapos na ang pundasyon. Kailangan lang niyang gamitin ang pula na putik mula sa ilog upang lumikha ng panlabas na bahagi. Ngunit siya ay hindi isang walang hanggang makina. Ang kanyang katawan ay patuloy na mahina. Tunay na napapansin ni Javier na pinapanatili niya ang kanyang bahagi ng kontrata sa amo ng bar kahit na napakupko. Sinabi ng pangunahing tauhan na walang panahon siyang matulog at patuloy na gumana. Handa siyang gumupit ng kahoy nung ibinanggit ni Javier ang kanyang pala at itinatanong kung ano ang dapat gawin. Itinukso niya ang mga tabla ng kahoy sa himpapawid at mabilis na ginipat nito ang mga ito sa perpektong mga hugis. Napakaganda ng pangunahing tauhan na nagbigay ng pagsangdaan sa kanya. Inaasahan ito mula sa isang taong malapit ng maging dalubhasang mandirigma. Ikinukumporta niya ito sa modernong kagamitan at matapang na hilingin sa Javier na tumulong sa kanya na lumabo. Malinaw na ito ay nag-irita sa kanya dahil sa halip na magpasalamat, hihiling siya na magtrabaho pa. Ngunit nakinabang ang pangunahing tauhan sa pamamagitan ng pagsasabi na kung mabilis nilang tapusin, makakasiyahan niya ang kanyang pagnanais na malaman kung ano ang kanyang ginagawa. Walang ibang pagpipilian kundi tumulong sa kanya na tapusin ng mas mabilis. Javier ay nagsimula ng trabaho kasama ang pangunahing tauhan.
Sa madaling panahon pagkatapos, nakumpleto nila ang bahay. Itinatanong niya tungkol sa simbolo sa placard, ngunit sinabi ng pangunahing tauhan na ito ang kanyang logo. Pagkatapos ay tinawag niya siyang suriin kung anong uri ng problema ang naursos. Dinikit ang apoy sa paliguan at tinawag ang amo ng bar at ang kanyang ina. Parehong tila nagugustuhan ng mainit na silid. Sinabi ng matandang babae na parang nag-unwind ang kanyang mga kasukasuan, habang ang amo ng bar ay nagtatanong kung paano niya ito ginawa. Iniisip ng pangunahing tauhan na normal para sa mga tao sa mundo na ito na maging nagulat nito. Ito ang lakas ng Ondo technique, isang pamamaraan mula Korea upang painitin ang mga silid. Napakaganda ng Javier, nakita na tunay na nagawa niya ang dalawang ngiti, kahit na may pag-aalinlangan pa rin sa kanyang mga layunin. Hindi, may kakailan na. Dahil sa kanya ay nagiging masaya ang dalawang tao. Tumaas ang paninindigan ni Javier sa pangunahing tauhan ng 2 puntos at nakakuha siya ng 36 RP points. Kahit na naglaro ang pangunahing tauhan kasama ng kanyang tagapangalaga, sinabi na marahil ay naisip niya kung paano maaring mag-isip ng basura na tulad nito ng isang bagay. Kahit na gumastos siya ng kaunti upang bumuo ng bahay na ito, mahalaga ito dahil ang modelo ng bahay na ito ay magiging ipakita ng kanyang bagong pinagkukunang pandinero. Ilang araw na ang lumipas, ang mga tao ay pumila upang maranasan ang ondol. Ang mga lumalabas ay pawang nagsisid na tao, kaya mas nasasabing ang mga hindi pa pumasok ay mas mabigla. Kinukuna ng pangunahing tauhan ng pagkakataong ito upang subukan ang pagbebenta ng kanyang ideya. Lumikha siya ng 2 magkakaibang plano. Uri A na isang hiwalay na konstruksyon at Uri B na binabayani ng tulay ng kasalukuyang bahay. Nag-alok din ng 10% diskwento kung bumili ng parehong konstruksyon, habang gumagamit ang pangunahing tauhan ng kanyang talino upang magbenta ng mga kontrata. Lilitaw ang kanyang ama. Nagiging alala ang pangunahing tauhan nang makita niya siya. Sa mansyon, nagsasagawa sila ng hapunan, nakaharap sa isa't isa sa mesa. Hindi siya umiwas, ngunit makakahirap kung ipagbawal niya siyang magtrabaho sa mga konstruksyon. Napapasya ng kanyang ama na nakikinig sa kung ano niya dapat sabihin at itinatanong kung ano ang kanyang binubuo ngayong panahon. Sinubukan niyang kumilos bilang Lloyd at sinabi na ang tanging bagay na ginawa niya ay bumuo ng mainit silid para sa amo ng bar. Kahit na alam na ng kanyang ama ang kontrata na ginawa niya, ipinaalala niya na ang pagsisinungaling at pagkakamaling impormasyon sa mga tao ay hindi tinatanggap. Sinabi ng pangunahing tauhan na hindi niya ginagawa ito at humingi ng pahintulot na umalis. Ngunit itinatanong ng kanyang ama kung alalahanin niya ang kalagayan ng pamilya. Patuloy na sinabi na huwag mag-alala at naaayusin niya ang sitwasyon kaagad. Humingi siyang ng permiso na hindi na magdulot ng mga pangako na hindi mabibigay. Sinabi niya, huwag maging lumalaki ang pamilya sa buhay na ito. Inaayos nila ang kanilang mga salita. Ang mga salitang dapat niya sabihin sa kanyang ama sa nakaraang buhay nito. Habang lumalakad sa paliguan, nag-isip siya tungkol sa manatahilingan na natanggap niya. 2 solusyonador ng nangako, loan sharks, ay dumaan sa kanya nang hindi man lamang gumagalaw. Sa kwarto ng baron, sinabi nila na mayroon siyang 5 araw hanggang sa deadline at kung patuloy siyang hindi magbabayad, hindi sila magiging tahimik. Ang pangunahing tauhan na namumukod sa likuran ng pinto ay naisip na ito ang perpektong panahon na lumitaw. Naalala niya na nakatanggap ng ilang RP nang tumaas ang paninindigan ni Javier at natuklasan na magagamit niya ang mga ito upang palakasin ang kanyang mga kasanayan. Isang sensor ay sinuri siya ng lubusin na sinusuri ang lahat ng mga kasanayan na mayroon siya. Sinabi ng sistema na mas matalino siya kaysa sa pagiging likha at ang pangunahing tauhan na galit ay sinabi na malinaw dahil siya ay isang mataas na nagtatagumpay na mahigpit na estudyante. Ang 2 kasanayan na kanyang natuklasan, batay sa kanyang kasalukuyang kaalaman, ay pangunahing pagsusukat at pangunahing disenyo. Kahit hindi niya lubos na maintindihan ang kahulugan nila, bumili siya ng pareho. Pangunahing pagsusukat ay naiaktibuhan at ang kanyang mga mata ay nagsimulang magniningning ng luntian. Sa sandaling tiningnan niya ang labas, maaari niyang kalkulahin ang laki ng lupa gamit lamang ang kanyang mga mata. Ang kasanayan ng disenyo ay lumilikha ng isang screen sa harap niya na may kakayahang lumikha ng mga modelo ng mas mabilis, mas kapakipakinabang pa kaysa sa pagsusulat nito sa papel. Halimbawa, kahit na magagaan ang trabaho mula dito, mayroon pa ring problema sa konstruksyon dahil walang sapat na tao. Naisip na ang pagkakaroon ng malalaking makina ay gagawing mas madali ang trabaho. Sinabi ng sistema na posible ang magpasumo ng isa at ang pangunahing tauhan ay nakuha ng excitement. Ngunit nakakahalaga ng 50 RPA upang magpasumon ng isang random na lihim na espesye
at mayroon lang siyang isa. Ngunit tila maganda iyan dahil kung ang mga lihim na espesye ay tulad ng kanyang imahinasyon, magiging mas kapaki-pakinabang ang mga ito kaysa sa malalaking makina. Bumalik sa mga nangako, sila ibanta ng baron na kung wala siyang salapi upang magbayad, maaari nilang kunin ang kanyang asawa at ibenta. Ngunit sa sandaling iyon, dumating ang pangunahing tauhan at itinatanong kung mayroon man ang mga nangako sa pagkakaroon ng mga talino. Itinatanong nila kung bakit isang bata ang kumakasal sa usapan ng matatanda. Ngunit bago nila maramdaman siyang ipaalis, hiniling niya ang kanilang sulat ng imbitahin. Sa Batas ng Kaharian, sa Artikulo 3, Seksyon 6, lahat ng mga pamilya ay may karapatan na pangalagaan ang kanilang mga interes at pagpasok sa mansyon ng isang pamilya nang walang imbitahan ay katulad ng pagsagwan. Ang mga nangako ay nagsabi na hindi nila narinig ang ganitong batas. Ngunit sinabi niya na tuklasin nila ito ng magkasama at tinawag ni Javier. Sa sandaling pumasok siya, inuuto ng pangunahing tauhan siyang isaksak ang mga braso ng mga taong sumiklab. Itinatanong ng mga nangako kung sira siya at kung magtataya nila ito sa korte. Sinabi niya na iyan ang dahilan kung bakit niya ipinapakita ang mga ito. Nais niyang makita kung saang panig magtitiwala ang korte. Nakita ng dalawang nangako na inihahain ng Javier ang kanyang tabak at nagsimula ng takot at tumakas na nagsasabing magsisisi siya. Itinatanong ng kanyang ama kung alam niya kung ano ang sinusulat niya, naguluhan at nagsabi na hindi nito matutulungan ang pagpapahinga ng sitwasyon hanggang sa itaasam ng Lloyd ang isang bag ng pera sa mesa niya. Sinabi niya na ito ang unang pagbabayad na natanggap niya at isang malaking halaga para sa buwan na ito. Naisip ng kanyang ama na nag-extort siya sa mga tao. Ngunit sinabi ni Javier na huwag mag-alala dahil sinusubaybayan niya ang batang amo upang matupad ang kanyang pangako. Makita ng kanyang ama na nagtitiwala sa Javier sa kanyang anak. Pinapayagan niya ang kanyang sarili na magtiwala sa pagkakataong ito. Sa mga paliguan, itinatanong ni Javier kung paano niya alam ang batas dahil lagi niyang inisip na siya ay isang ignorante. Ang pangunahing tauhan na galit ay tumugon na hanapin niya ito sa paliguan. Sa katotohanan, hanapin niya ito sa kwento pagkatapos ng kamatayan ng pamilya. Gusto ng mga nangako na lumabo at kunin ang mga katawan upang ibenta. At nandun ay nagsalita si Javier tungkol sa batas at pumatay sa dalawang nangako. Ang kaalaman ng kwento ay kapaki-pakinabang. Ngunit may isang mensahe na nangako sa kanyang pansin. Ngayon nakakakuha siya ng 6 CRP dahil ang tiwala ng kanyang ama ay tumaas. Napunta siya sa isang lugar na walang mga tao at nag-activate ng random spin. Ilang mga bituin ay nagsimula na lumitaw sa hangin na bumubuo ng isang magic circle. Ngunit mas maliit ito kaysa sa kanyang inaasahan. Mula sa bilog na ito ay lumipad ang isang maliit na susi at bumagsak sa lupa. Makitahang ng pangunahing tauhan ang napakaliit na susi ay naisip na bigo ang kanyang pagpapasumon na nagpapagalas sa mahihirap na susi. Napigilan niya, ngunit kinuha ang manual na takip ng alahas at natuklasan na bukod sa maging cute, ang kanilang konstitusyon ay maaring mabago sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mga binhi ng girasol. Ang mga pula ay nagpapaganda sa kanila ng 12 oras habang ang asul ay nagpapaliit. Itinatanong niya kung maaring maging kasing laki ng tao dahil ang mga susi ay magandang excavators at kung ito ay magiging human-sized, magiging tunay na kapaki-pakinabang. Binigyan niya ng pangalan ng susi na Padong. Nang ibigay niya ang pagkain, ang susi ay nagsimula na magniningning at lumaki. Lumaki ito ng napakataas at napakabilis na humabol sa pangunahing tauhan at itinulak siya. Ang susi na dating akma sa kanyang palad ay ngayon ay mahigit 10 metro ang taas, kaya pa rin ang kakayahan nito na lumabo sa lupa at mabilis na lumumot sa lupa. Maaari din nitong palakasin ang lupa sa pamamagitan ng pag-roll papunta dito at maaaring magimbak ng maraming bagay sa bibig nito. Masaya ang pangunahing tauhan dahil nalutas ang malaking problema sa makina. Ngunit hindi niya maaaring ipakita ang mga lihim na nilalang na ito dahil ang mga tao ay maaaring maging pag-aalinlangan. Kaya dadalhin niya ang isang libro sa lahat ng oras at Ramadan sisiguraduhin na siya ay isang genius sa ilentong pagpapasumon. Kinabukasan, ang Lloyd ay nag-aral ng mga manggagawa sa kanyang mga slogan. Ginagawa niyang ulit-ulit ng lahat safety first. Ang hukay ng 30 tao ay malinaw na walang pananaw sa pagtatrabaho. Kahit na sila ay nabayaran pa rin, kahit na hindi sila gumagana. Naisip ng pangunahing tauhan kung bakit hindi pinaalis ng baron ang mga ito noon. Ngunit ito ay mas mahusay para sa kanya dahil walang karagdagang gastos sa paggawa ng lakas sa pagtukso. Ang pangunahing tauhan ay nagbigay ng isang palakaibigan na panayam na nagsasabing ito ay kanyang ginawa kahit gabing-gabi. Sa pamamagitan ng lumabo, sa katotohanan, ito ay ginawa ng Padong
sa loob lamang ng 30 minuto. Kahit na may pangiay ng pahatulo, ay patuloy na walang galos sa lahat ng manggagawa. Kahit na iniisip niya na ito ay normal na reaksyon dahil ang mga tao ay hindi gustong magtrabaho, nakakaabala siya ng Senior Knight New Moon na itinatanong kung ano ang kanyang inotos sa kanyang mga sundalo. Ang taong ito na lilitaw dito ay isang bagay na inaasahan nila. May 3 knights na nakatira sa ari na ito, Newmon, Bayern at Javier Azran. Sa simula ng kwento, Bayern at Javier ay nanatiling tapat hanggang sa bumagsak ang ari. Ngunit ang taong ito sa harap niya ay ang una na magtatraidor. Itinatanong ni Lloyd kung ano ang ginagawa niya at sinabi niya na hindi niya maabot na nagbibigay siya ng kanyang mga sundalo ng maraming trabaho bilang ulo ng mga knights, hindi niya ito tanggapin. Ang pangunahing tauhan ay nagsabi na mayroon siyang pahintulot mula sa Lord, ngunit pinagsisihan si Newmon tungkol sa nakaraan at sinabi na ang pangunahing tauhan ay gumagamit ng mga sundalo para sa mga personal na layunin. Itinatanong ni Lloyd kung nais niya ng higawp. At sa ganitong tanong lamang ay sobrang stress ng lalaki. Ang una ay nagsimula sa pamamagitan ng itinapon ng buhangin sa kanyang mukha. Lahat na nakakita ay nabigla habang itinatanong ng tagapangalaga kung tunay na tinahi niya ang kanyang imahe ng knight. Ang pangunahing tauhan ay nagpanggap na hindi niya narinig ang sinabi at agad na hamon si Newman sa duel. Pumalik sa mansyon. Itinatanong ni Javier kung may tiwala ba siyang mapapantayan si Newmon. Ang kanyang dalo ay may Court Heart at kilala rin bilang mandirigma na dalubhasa, habang ang pangunahing tahuan ay lamang isang basura. Paano niya maaring mag-isip na manalo laban sa kanya? Nagiging irita si Javier sa pagtatawanan ni Lloyd at halos tatama niya siya ng kanyang tabak. Sinubok niyang suriin ang kanyang mga aksyon, ngunit ang lahat ng ginagawa niya ay napakagalaw. Pagkatapos ng pagsisigil sa ilong niya, humingi siya sa Javier na turuan siya ng tabak. Sinabi ni Javier na hindi niya tituruan siya ng tabak dahil ang taong may masasamang moral tulad niya ay maaaring gamitin ito laban sa mga tao sa paligun. Alam na ng pangunahing tauhan na hindi niya ito ituturo kaagad kaya nag-alok siya na gumawas ng kanyang insomnia. Nag-isip si Javier kung paano niya alam ito. Parang sinagot niya sa kanyang puso. Sinabi ng pangunahing tauhan na nabasa niya ito sa kuwento. Sa kuwento, ang parangal ng mga knights ay nakabangi sa 4 na antas. Ang antas ni Javier ay dalubhasang mandirigma at malapit nang umakyat sa pinakamataas na antas ng master mandirigma. Ang dahilan kung bakit hindi siya makatulog ay dahil ang kanyang mga nervo ay superhuman. Tumanggap siya ng kontrata sa Lloyd, ngunit ituturo lamang niya ang tabakong makagawa siya ng upong matulog. Sinabi na sinubukan na niya ang lahat. Pag-iisip ng maliwalas, tradisyonal na gamot, aromang terapi, at kahit pagkatapos ng sinasalita ang lahat, natulog siya sa loob lamang ng ilang minuto na niyakap ang kanyang unan. Ang paraan na ginamit ng pangunahing tauhan upang pabiguin siyang matulog ay pareho sa ginagawa ng mga guru sa silid. Nagsalita siya ng sobrang dami, hanggang sa biglang natulog siya. Ngayon na natupad niya ang kanyang bahagi ng kontrata, ang lahat ng kanyang tabak ay magiging kanyang. Tinabukasan, ang isang refresh na Javier pagkatapos ng magandang tulog ay nagsasabi sa pangunahing tauhan na magsimula sa training gamit ang 50 laps. Nakadali siyang tumatakbo ng walang reklamo. Nakumpleto niya ang isang lap at sinabi na binabayaran niya ito. Ngunit sa ikalawang lap ay lubos niyang nagbago. At sinabi na hindi niya talaga inaasahan na gagawin niya ito ng walang reklamo. Sa ikatlong lap ay ininilantad ang kanyang plano. Sinabi na gagawin niyang ikaw ay walang talento sa ito at ignolong ang training. Habang nagiging walang halaga sa Javier, ay kumukuha siya ng kasanayan na hihilingin sa kanyang simutin mismo. Ngunit isinabi niya sa sistema na irasahin ito. Hindi totoo na hindi siya napapagod, ngunit walang laban ito sa kanyang nakaraang buhay. Walang pamilya, siya at gising siya nag-iisa sa bawat araw. Sa trabaho, nagdadala siya ng break hanggang sa ika-4 na palapag ng isang gusali araw-araw at sa gabi ay nag-iwan ng atrak. Lahat ito upang mangbuhay. Umaasa na isang araw ay magiging mas mahusay. Nakita ng Javier ang kanyang determinasyon at katapatan, kaya napasya niyang ituro ang kanyang tabak. Sa mansyon, nagsasalita si Newmon sa Baron at siyang sawi dahil daring si Lloyd na magpahayag ng walang galang sa taong nagprotekta sa kanyang pamilya ng mahabang panahon. Umaasan nagiging mas karaniwan, ngunit tila siya ay nagkamali. Sinabi niya na kanyang karanasan na huwag bawiin ang duel. Ngunit humingi siyang na huwag mukhang masakitang malaki dahil siya ay arya pa rin ng estado. Tumanggap si Newmon ng kanyang hiling, ngunit ang kanyang tunay na layunin ay kailangan siyang patayin sa labanan at kung may reklamo ang Baron ay mupatayin din niya siya at ang kanyang asawa at magawa itong mukhang suicide. Pagkatapos ng 1 buwan, ang matagal na hinihintay na labanan ay nagsimula.
Ang baron at baronesa at ang kanilang mga sumusunod ay nanonood ng alalahanin. Itinatanong ni Newman kung handa siya. Dalan niya lamang ang kanyang pala at sinabi na dapat handa siyang tumanggap ng sabog. Lahat na nakikita ang labanan mula sa labas ay nagtatanong kung tunay na lalaban siya gamit ang pala. Sinabi ni Javier na personal niyang inutusan ang manggagawa upang i-forge ito. Ang kanyang ama ay lubos na nabigo dahil sa inakala niya na naglalaro siya sa seryosong sitwasyon. Ngunit ang Javier na sumusunod sa kanyang ginawa sa nakarang buwan ay nag-alinlangan na maglaro lamang siya. Umaga, ginawa niya ang pangkaunahing training ng walang reklamo. Pagkatapos ay napunta sa lokasyon ng instruksyon upang turuan ang mga residente tungkol sa ondol. At pagkatapos ay nagsanay sa tabak hanggang sa natulog. Ang taong naglaan ng kanyang sarili upang magsikap ng isang buwan ay hindi maaaring na maglaro. Tiyak si Javier, inawal ng baron ng labanan at ang pangunahing tauhan ay nagsimula ng labanan gamit ang hindi masyadong mahusay na posisyon. Ang Newman na galit sa kanya ay ang una na atake, ngunit nasa depensa ang pangunahing tauhan. Pareho ang kanyang ama at Javier na nahanga. Nakamit niya na iwanan ng atake at hindi pagkakataon dahil patuloy na iwinara niya ang lahat ng susunod na atake. Napakaganda ng Javier sa extraordinary efficiency ng kanyang galaw. Parang isang tabak na teknik na umusbong sa loob ng maraming taon. Sa katotohanan, ito ay tinatawag na modern combat bayonet. Isang bagay na bawat Korean na may kapangyarihan ay natututo sa hukbo. Kahit ang paggamit ng pala bilang sandata ay hindi random dahil bukod sa paggamit nito upang ipagsanggalang ang kanyang sarili, ay maaari din itong gamitin upang manakbo. Para sa labanan na ito, ang pangunahing tauhan ay dumating na 100% handa. Una ang pala, ikalawa ang pangunahing tabak na teknik, at sa pangatlo ay ang kakayahan ng pagkakapareho ng kasangkapan para sa pagsusuri. Nakuha niya ang kakayahan na ito salamat sa Javier at ang kanyang mga magulang. Pagkatapos ay ipakita ng Newman kung bakit siya isang knight ng baron. Nagsimula siyang pabilisin ang estado ng kanyang mana gamit ang kanyang mana heart. Tunay na naghatid siya ng atake, ngayong pagkakataon na papunta sa pangunahing tauhan na halos kaagad. Kahit na sinabi ng Javier na imposible para sa isang ordinaryong tao na ipagsanggalang ng isang atake mula sa isang taong may mana heart. Yan kung tiyak na ordinaryong tao, ngunit syerto na ordinaryong tao ay hindi. Kahit na tumayo niya gamit ang lahat ng kanyang puwersa na naglalayong patayin ang pangunahing tauhan ay nakamit niya ang pagsanggalang. Ang Newman ay nagulat na pakiramdam na ang kanyang katawan ay lumubog. Ito ang ikaapat na kakayahan na kanyang inihanda. Ang Azran Core Technique, ang tabak na teknik na ginawa ni Javier ang pinakamalakas na tao sa kwento. Natuklasan na ang kanyang atake ng mana ay agad na hinigop. Kinuha niya ang kanyang tabak, ngunit ang pangunahing tauhan ay kumuha ng pagkakataon upang magbigay ng hampas sa kanyang mukha. Ang epekto ay napakalakas na lumilipad ang isa sa kanyang mga ngipin at pagkatapos ay nahampasan siya ng iba pang atake. Lahat sa paliguan ay nagulat. Talagang nanalo si Lloyd. Ang kanyang ama ay tinigil ang duel. Ngunit hindi ito sapat na apang pinuhin ang tagal ng Lloyd. Patuloy siyang hampas habang siya ay nasa lupa. Ang kanyang ama ay galit na sabihing tigilan siya at subukan ng pagpapanatili ng karangalan ng knight. Habang sinisikap ng ilang mga sundalo na ihinto siya, ang ibang knight ng pamilya ay nagsasabi na siya ay walang kontrol. Nag-angkin si Lloyd na nag-calm down siya at hiniling sa mga sundalo na ipaalis siya lamang upang hampasan ito muli kaagad. Ang Javier na nakatuon ay napapansin na siya ay hampas lamang sa mga lugar na halos walang pwede. At ang malambot na mukha ay nagpapahiwatig na alam na niya ang mangyari. 15 araw bago ang duel, ang pangunahing tauhan ay dumating na humihingi sa kanya na turuan ng pisikal na teknik na Azran. Ito ay nagdulot ng sorpresa sa Javier dahil ang teknik na ito ay likhang niya at inaasahan na niya na walang iba ang dapat makaalam nito. Tatanungin niya kung ang teknik ay maaaring makakuha ng mana mula sa paliguan at gawing isang zone. Itinatanong ni Javier kung paano niya alam ang teknik. Ngunit ang pangunahing tauhan ay walang pagsisisi na nagsabi na nagsalita tungkol dito sa kanyang pagtulog. Sinabi ni Javier na hindi niya matuturo ang teknik dahil ito ay hindi pa tapos. Ngunit ang pangunahing tauhan ay nag-alok na makumpleto niya ito. Ipaliwanag na kung hinggahigup niya ang panlabas na mana at ilalagay ito sa mana heart. Ang mana heart ay simpleng tatanggi at paglabas nito. Hindi sila pinapasama kaya dapat niyang kontatin ito ng hiwalay at pagkatapos ay gawin itong liko sa paliguan ng mana heart. Naisip ni Javier na ito ay tunay na maaring mangyari at hiningi kung paano niya ito naisip. Ang pangunahing tauhan ay patuloy na walang pagsisisi at nagsabi na inimagine niya lamang na ito ay gagana. Nang araw na iyon, natugunan ni Javier ang teknik na mahabang panahon niyang iniisip. Sa unang pagsubok ay nakagawa siya ng 3 bilog. Sinabi ni Lloyd na hindi niya gustong lumikha ng mana heart.
Nais lamang niya matuto ang absorption. Gusto lamang niyang higpahin ang maabot niya. Pagkatapos na natutunan niya ang kakayahang ito, ay naisip ni Javier na maaari niya lampasan ang Newmon. Ngunit nanalo niya ng tagumpay. Sinabi ulit ng kanyang ama na tigilan ang usapan tungkol sa karangalan ng knight. Ngunit isinabi niya na tingnan ang ilalim ng tela at pagkatapos sabihin kung ang taong ito ay karapat-dapat na tawaging knight. Nahanap ang ilang sulat at nang basahin ang nilalaman ay lahat ay nandoon. Mula sa kalagayan ng ari hanggang sa mga kagustuhan ng baron at mga tagubilin kung paano gumawa ng mga palso na dokumento. Nag-isip si Newmon kung paano niya natuklasan dahil nagtago siya sa loob ng pader. Ngunit dahil sa kwento ay alam na niya kung saan ito nakatago at pinapadala ang kanyang hamster na kunin ang mga ito. Nakita ng kanyang ama na lubos na nagulat. Sa kwento ay inilalarawan siya bilang isang taong mabait, ngunit ang pangunahing tauhan ay hindi nakakaintindi ng mga salitang ito. Nag-alok siya ng paraan supang alisin ang taong ito. Nag-alok na itapon ang mainit na rats sa kanyang ulo at pagkatapos ay ipaiba siya mula sa ari o bawasan siya sa isang ordinaryong knight at bigyan siya ng pagkakataon na mag-isip tungkol sa kanyang mga kasalanan. Ang mga tao ay nalito kung bakit nais niya itapon ng rats sa kanya dahil isang maliit na rats ay hindi makakasama sa Newmon. Pareho ang kanyang ama at ang mga tao ay naisip na karugalan ang suggestion. Ngunit nakakilala na makabago. Tumanggap ang kanyang ama at humingi kung mayroon si Newmon na pagkakataon na pagtugon. Malinaw na hindi niya ito gustong tanggapin at nagpasalamat para sa kanilang awa. Kung tratuin ng mahusay ang isang kariling karanasan, ay tunay na magsisisi sila at babalik ang ibinigay na awa o magiging mas determinado siyang magmanipula at gamitin ang kabutihan na iyon. Sinabi ng pangunahing tauhan na maganda tingnan ang kanyang panghuling ngiti at nagbigay ng pula na binhi ng girasol sa kanyang alaga at nagsabi na walang pinakamahusay na paraan upang humingi ng pasang-pasanyo. Ang rat na itinayo sa hangin ay lumaki sa isang malaking sukat na bumagsak sa tuktok ni Newman. Marahil na pinatay siya. Sa ganitong paraan, ang nabusog na apple ng kanyang ari ay nahuhulog lamang. Kinabukasan, ang kanyang hamster ay lumutaw sa gitna ng lungsod. Itinatanong ni Javier kung ano ang ginagawa niya at sinagot ng Lloyd na naghahanda siya ng daan upang bumuo ng kalsada. Ang unit ng engineering na dati ay mahiyain at hindi nakapaglabas ay naging nakakabilib na epektibo. Nabanggit niya na sa sinaunang panahon ay may syudad na tinatawag na Roma kung saan minamahal ng mga tao ang mga daan at lumikha pa ng isang sistema ng kalsada na tinatawag na Appian Way. Nais niyang bumuo ng isang kalsada na umaabot mula sa bahay ng baron hanggang sa silangang dalampasigan. Muling itinatanong ni Javier kung bakit niya binubuo ang kalsada. Ngunit isinabi ng pangunahing tauhan na manood lamang ng tahimik at makita ang tumataas na katanyagan ng mga daan. Ngunit ang lahat ay tila napakagalaw sa Javier. Kaya itinatanong kung saan biglang natuto kung ang lahat ng ito. Itinatanong niya kung ito ay talagang kanyang batang amo na si Lloyd. Nang makita ng pangunahing tauhan ng pangsarnalidad ng taong ito sa kwento, ay alam niya na maaaring mangyari ang ganitong bagay. Ito ay uri ng taong makikita ang pagbabago at kaagad na iguguhit ang kanyang tabak. Nagsimula siyang gumamit ng kanyang Lloyd persona na may pangako na nag-aral siya nang walang makakaalam at nang itinatanong niya kung nagsanay lamang siya, inabot niya dahil hindi man ito inilantad si Javier sa buong araw. Itinatanong kung paano niya ipinaliwanag ang pagpapasumon dahil mahirap para sa major na may 20 taong karanasan, kaya nagsandata ang pangunahing tauhan sa pamamagitan ng pagtanong kung paano niya namamanage upang gamitin ang mana ng mahusay sa 20 taong gulang. At sinabi na kung siya isang henyo, bakit hindi siya maaaring isa rin? Kaya hindi kayang tumugon si Javier at tumahimik lamang. Kaya ang pangunahing tauhan ay kumamay sa pagkakataon na tumakas at lumabas mula doon habang posible. Napunta siya sa gabi si Bayern at humingi sa kanya na alagaan ang lahat habang wala. Sinabi ni Javier na sasama siya dahil kanyang tungkulin na bantayan ang batang amo. Ngunit itinatanong ng pangunahing tauhan kung bakit niya sinasabing isang malinaw na bagay. Itinatanong ni Javier kung saan sila pupunta at sinagot niya na sila ay papunta sa malayong lugar upang bukasing ang hindi binayad na utang. Sa isang maliit na liblib na bayan, sa ari ng Runia, ang scammer ay lubos na nag-aalala dahil nawala siya ng malaking halaga ng pera. Sinabi ng kanyang bodyguard na normal dahil kumikita siya sa pamamagitan ng pagsugal at sinabi na kung wala siyang sapat na pera upang magbayad, ay kailangang umalis ang scammer. Napakatapos ng scammer na maaari pa siyang kumita sa pamamagitan ng pagkakamali sa iba. Ngunit dahil maraming tao ang naghahanap sa kanya,
ay mas mahusay na tumayo para sa ngayon. Sa sandaling iyon, sinakyan ang pangunahing tauhan ng pintuan ng bar. Itinatanong ng lalaki kung ano ang problema sa kanya, ngunit nang ipakilala ng pangunahing tauhan ng sarili bilang Lloyd, ay nagulat ang scammer na parang nakakita ng isang multo. Kaagad na sinabi ng scammer sa kanyang bodyguard na tumakas at sa isang pagkahulog ay umalon ito sa labangan. Ngunit nang umabot sa dalan ay naghintay na ang pangunahing tauhan. Inutos ni Javier na umalis at kung hindi ay maiisip siyang kasosyo. Ang bodyguard ay hindi madaling iwan, kaya sa paghanda ng hechizo ay itinatanong kung alam niya man kung paano gamitin ang tabak. Ang pangunahing tauhan ay nagsunod sa labanan sa pamamagitan ng basag na bintana at sinabi na nang nawala ni Javier, ang baron ay naghabol ng kagigisahan at lumaban dito. Ang bodyguard, ang unang jalandong manggagalit na nakatagpo, ay kailangan labanan ng gamit ang gravity. Ang ilaw ay gumagamit ang kanyang gravity magic na itinumod dito. Nakamit niya ang pagtatangkilik gamit ang kanyang tabak, ngunit ang hechizo ay lumawak at lumilikha ng isang gravitational field sa paligu. Nag-activate ang ilaw ng gravity na nakasakit sa lupa sa kanyang paa. Nang lumaban si Javier ng taong ito sa kwento ay isang eksperto lamang ang mandirigma. Ngunit na yon, may 3 mana circles kaya madaling nakuha niya ang gravity magic. Nakamori ng ilaw na imposibleng tukiyang direkta. Kaya ang umalis ay nagsabi na hindi ito bahagi ng kontrata. Itinatanong ng Javier kung kialam niya kung ano ang mangyari kung siya ay sumiga sa isang noble at naglalayong patuloy siya sa korte upang lumakad. Ngunit sa huling sandali, ang scammer ay naligtas ng Lloyd na pumasok sa gitna ng atake at napigilan ito. Sigaw siya sa Javier na maipapamatay siya ng kamatayan kung siya ay papunta sa korte. Nang gulumba ang Javier na ipakita na ng Lloyd ang kabutihan sa ibang tao. Nagtali at naglock ng scammer sa silid. Nakita siya na napakataliayan ng pangunahing tauhan at nagsabi na hindi siya mamamatay dahil kung gagawin niya, ang mga taong nagutang sa kanya ay magdudulot ng gulo. Itinatanong ng scammer kung mapapatawaran siya ng pangunahing tauhan at sinagot niya na hindi niya ito dadalhin sa korte. Ngunit inaasahan ang kompensasyon sa pera. Ngunit dahil walang pera upang magbayad ang pangunahing tauhan, ay may iba pang paraan upang magbigay ng tawad. Lahat ng kailangang gawin ay pumirma ng kontrata at yan na. Itinatanong ng scammer kung anong uri ng kontrata ito. Ito ay simpleng kontrata ng manggagawa at siya ay babayaran. Siyerto ng ngunit 80% ng kanyang sahod ay mapupunta sa pagbabayad dahil sa mataas na utang na dapat bayaran. Pagkatapos ng 520 taon, ito ay bumangga sa parehong scammer at Javier. Malinaw na hindi niya nais na pumalit ang manggagawa at nag-iwan siya dahil nag-iwan siya sa kanya upang manatiling umikot. Ang pangunahing tauhan ay nakala na hindi niya kailangang maging walang hiya upang patayin ang taong may utang. Isusugal niya ang bawat patak ng pera para sa natitirang buhay. Itinatanong ng scammer kung paano niya maaaring gawin ang ganitong walang pantay na kontrata, ngunit nang iyanig ng pangunahing tauhan na dadalhin niya ito sa korte, ay nagsimula siyang pumirma kaagad. Pumalik sa kariton sa daan papunta sa bayan. Nakikita namin ang scammer na nakakasal pa rin. Nabanggit ni Javier na dahil ang tao ng ito ay pera, ay hindi na sila mag-alala tungkol sa interes sa ilang buwan. Ngunit tinukoy ng pangunahing tauhan na ang lahat ng ganitong pera ay ginagamit upang mamuhunan sa gastos ng paggawa dahil ang 30 sundalo ay di ni sapat. Ilang araw na ang lumipas, makikita namin ang pangunahing tauhan na nag-recruit ng mga empleyado. Ang linya ay napakahabang lumilihis ng ilang metro. Itinatanong niya sa Javier kung tunay na binabawi siya ng ganitong tao. Sigurado siya na ganon. Ngunit dahil sa pagbebenta ng Diane dolls sa mas mababang presyo kaysa sa pagiging firma at pagparusang traidor, ay nagsimulang makita siya ng mga tao bilang mapagkakatiwalaan at kakayahan. Ang lalaki sa harap ay itinatanong kung saan mag-sign ng kontrata. Ngunit nagpasalamat sa kanya ng una dahil ang kanyang anak ay gumagamit na hindi ganap na malamig sa taglamig. Ngunit salamat sa kanya ay hindi na niya kailangang mag-alala tungkol dito taong ito. Bahagari ang pangunahing tauhan na siya ay naglunsad lamang ng kanyang kasakiman. Ang lalaki ay patuloy at nagsabi na mayroon siyang mga kaibigan mula sa ibang bayan na nais bumili ng andals. Inaasahan ito ng pangunahing tauhan dahil hindi niya itinayo ang ondol para sa wala. Ngayon ay itataas niya ang presyo sa pagtatango ng gastos sa ipaglalakbay at kumikita sa lahat ng pera mula sa kanila. Sa bundok, ay sinabi ni Lloyd sa Javier na isang araw ang bundok ay magiging ganap na bago dahil ang ondol ay gumagamit ng maraming resources. Ang mga puno dito ay hindi tatagal ng mahabang panahon. Yan ang dahilan kung bakit kinensela niya ang pagbuo ng Appian Way. Sa dulo ng kalsada ay may reserba ng bituminous coal na kanyang iskatan
at ibibenta sa mataas na presyo. Kung ang Ondol ay makakuha ng mataas na antas ng pagsang, ay even ang ibang mga bansa ay hindi makakapagpigil. Syerto na ang mga tao sa kanilang bayan ay makakakuha ng diskwento, ngunit iilan lamang. Itinatanong niya kung ang pag-aaral na ito ay makakita ng iba, ngunit sinabi niya na kung hindi niya gawin ay hindi niya makakabayad ng utang ng pamilya. Sumasang-ayon si Javier dito, ngunit ang pagmimina doon ay imposible dahil ito ay nahulog na minsan. Ngunit sinabi niya na kaya niya dahil alam niya ang modernong teknolohiya sa paglibot. Gagamitin niya ang shield method. Walang ideya si Javier kung ano ang shield method na ito. Ngunit sinabi na patuloy na susundan niya ang ganitong batang amo. Ngunit kahit ang pangunahing tauhan na nabasa ang kwento ay hindi alam ang lahat. Sa mundo na ito ay may tagagong panganib at sa loob ng yungib ay libu-libong mga nilalang na naghihintay na lumitaw. Naklasp ang kanyang mga kamay at isagawa ang hechizo na itaas at maniningil ng mataas na antas ng mini. Isang malaking gusali na bumababa mula sa kalangitan na bumagsak sa likod niya. Pero yan ang gagawin niya. Ngunit ang tanging hechizo na ginagamit niya ay sa kanyang daliri upang mas mabilis na magdisenyo. Napakahirap dahil ang proyekto ay tumatagal ng mahabang panahon at nais niyang magpasuma ng 100 undead workers na hindi kailangan ng sahod. Dahil sa puntiryang may numan ay kumita ng 639 reputation points dahil sa mga magandang impresyon ng mga tao. In-update niya ang kanyang pangunahing disenyo at pangunahing pagsusukat na kasanayan sa intermediate level na nakakakuha ng mga bagong pag-andar. Dumating sa pasukan ng Yungib ay naisip niya kung paano niya dapat maggahid doon. Nag-activate ng kanyang intermediate measurement skill at maaring mag-scan hanggang 5 metro. Gamit ang kakayahang ito ay maaari niyang mahanap ang ligtas na daan. Ngunit ang problema ay kung paano mabilis na huhukay ng pasukan. Ang mga tao ay tatagal ng mahabang panahon at mapapagod ng madali. At ang padong ay nauubusan ng proyekto ng kalsada. Walang ibang pagpipilian kundi random na gumuhit ng bagong espesye. Nag-activate ng mini portal muli na gumagawa ng medyo malaking tunog at lumabas ng isang maliit na ahas. Nakita ang cute na ahas ay tila walang galing sa labas, ngunit naalaala niya na iyan ay ang nangyari sa padong din. Binigyan niya ng pangalan ng Serpina at itinatanong kung lumalaki gamit ang binhi ng girasol. Huming siya na ipakita ang kanyang mga kasanayan at mga linggo na ang lumipas, ay nakita niya na mas kapakipakinabang ito kaysa inakala. Maaari itong kumain ng lupa sa harap ng shield equipment at pagkatapos ay ang ahas ay kumakain ng pagkain at sa sandaling iyon ay inihanda ng Javier para sa mga atake. Ang ahas ay lumalabas ng asero na ginagamit upang bumuo ng suporta ng terrain. Itinatanong ng Javier kung bakit siya nagsisigod ng poop ng isang malaking ahas, ngunit ang pangunahing tauhan ay hindi nag-alala at iniutos na lumipat ang lahat. Nagtulak ng iyong iron shield. Kahit na nag-install siya ng mga tubo ng oxygen, ay pakiramdam niya ay bahaghari. Ngunit kung wala sila, ay marahil ay nawalan siya ng kaluluwa. Makita na nagsisikap siya, ay sinabi ni Javier na kailangan din niyang matulog kasama ang ibang mga manggagawa. Ngunit sinabi ng pangunahing tauhan na siya ang site manager at kailangan niyang bantayan ang operasyon at gumawa ng responsable. Sa Korea, ang mga taong responsable para sa trabaho ay uri ng mga taong hindi man lumilitaw sa lugar. Inakay niya ang mga taong ito at pangako na hindi niya sila maging katulad nito, kaya ginagamit niya ang kanyang kakayahan at natutuklasan ng luminous cola sa harap. Ipinasaya niya ang lahat sa pamamagitan ng pagsasabi na malapit na nila naaabot at nagpasalamat na sa maliit na ahas dahil salamat sa kanya ay makakuha kami ng 10 beses na mas mabilis. Habang ipinapaliwanag ang pangunahing tauhan na pagkatapos ng aabot nila ang coal ay kailangan nilang alisin ang mga shield at palawakin ang espasyo ay nagsimulang marinig ang ingay mula sa lupa. Nag-ala-ala ang pangunahing tauhan at ginamit ang kanyang kakayahan at nakita ang maliit na butas na hindi naroon dati at ang butas ay nagsimulang lumaki hanggang lumitaw ang isang malaking langgam. Agad na pinuputuls na Javier ang antena at ginagamit ang pala ng pangunahing tauhan upang durugin ang ulo. Ang biglang pagdating ng monster ay nagsurpresa sa kanya dahil ito ay isang bagay na hindi lumalabas sa kwento, ngunit hindi ito panahon upang magpahinga dahil ang langgam ay hindi kailanman humakbang mag-isa. Libu-libong langgam ay nagsimulang lumitaw at ang pangunahing tauhan ay inilabas ang lahat sa labas habang ang Javier ay nakakasiguro sa ilang kanila na nagsisigud ng mga ito sa mga piraso. Kung mayroon ng langga colony, ay maaring mula 200 hanggang 1 million monsters. Ang Javier ay nauubusan ng hininga at hindi niya matutulungan ang lahat at ang daan na ginawa nila ay napakayakto na hindi bagsak,
maliban kung gumamit sila ng dynamite. Ang sitwasyon ay tila napakomplikado, kaya sinugat ni Javier ang mukha ng Lloyd upang makagawang matulog siya at huwag magpanik. Nag-isip siya ng walang tigil upang humanap ng solusyon at may isa na humaming ideya. Inasal niya sa Javier na alipusin nila ang pangunahing at pumasok sa langgam, ngunit sa halip na tunog na absurdo, kaya dapat may rason, kaya sila ay nagsimula. Sa mansyon ng Baron ay tumatanggap ng balita na ang mga halimaw ay pumasok sa yungib at ang kanyang anak at Javier ay nanatili sa likuran. Mabilis siyang nagsuot ng armor at sinabi na pumunta ka agad sa yungib habang patuloy na naglalaban si Javier sa mga langgam at itinatanong kung magkano pa ang babagahin ang dalawa ay lubos na kinabibilangan ng mga langgam. Alam ng pangunahing tauhan ng Javier ay umabot na sa kanyang limitasyon. Ginamit niya ang kanyang kakayahan upang mahanap ang methane gas sa ilalim ng lupa at alam niya na kung makakahanap sila ay maaaring lumikha ng malaking pagsabog upang makabuo sa mga langgam. Nakita niya ito at negative mula na lumayo upang buksan ng methane gas. Habang ang Javier ang nagpoprotekta sa kanya ay napakaganda, ngunit parehong nakarinig ng isang napakalakas na sigaw. Ang hari ng langgam ay napasya na lumitaw at makita lamang ang kanyang laki. Ay sinabi ni Javier na hindi niya kaya. Ngunit sa sitwasyong ito ay walang pagpipilian kundi itulak ang higit sa kanyang mga limitasyon na nakapagsiguro laban sa counter-attack ang hari ng assault. Habang lumalaban si Javier sa kanya, ay patuloy na lumalapad ang pangunahing tauhan hanggang sa dulo na sa bandila ay makahanap ng gas. Sinabi niya sa Javier na umalis doon na kasing mabilis at tumakbo papunta sa pasukan habang siya ay kumukuha ng isang sumusunod na umiiwas ang apoy. Tumakbo sila sa tubo na puno ng mga libing na katawan at nang makarating sa malayong distansya, ay itinulak niya ang mainit na apoy papunta sa outlet ng gas. Ang hari ng langgam ay sinisikap na sumulong sa kanila, ngunit nabagaang ng malaking pagsabog na sani ng gas. Hindi lamang siya kundi lahat ng langgam sa yungib ay nakuha sa pagsabog. Sa labas ang mga tao ay naririnig ang ingay at ang malaking vibration mula sa ilalim ng yungib. Ang baron ay nag-alala sa kanyang anak at sinisikap na pumasok sa yungib, Ngunit ibinabawal ng kanyang bodyguard. sa loob ng 2 na buhay sa pagsabog, ngunit ang Javier at ang ahas ay nakakakonsenso upang gumawa ng mas masahol pa. Ang pasukan ay nagsara. Nag-isip na malapit ng maubos ang oxygen. Ang pangunahing tauhan ay gumagamit ng kanyang kakayahan upang makita sa pamamagitan ng pader. Walang ibang pagpipilian kundi magsimula ng lumayo. Nakita ng Javier na naglalabas siya ng trabaho upang makuha ng sila at sa resulta ay bumuo siya ng mas malakas na samahan. Sa kanya makita na mayroon ng walang mawawalan, ay humingi sa sistema na palakasin ang kanyang mga kakayahan. Nag-realize ang sistema sa mga kakayahang mayroon siya at pinagsama ang lahat ng mga kasanayan na ito upang lumikha ng core technique ng Azran. Nang lumikha ang kakayahan ay naramdaman niya ang napakagandang kapangyarihan na umiikot sa kanyang katawan. Kahit na walang mana core, ay maaari niyang maramdaman ang mana na umiikot sa paliguan ng kanyang core. Ang kanyang mana ay tumaas ng 120% at ngayon ay mayroon na siyang maraming RP na gastusin. Kaya patuloy na sinisikat ito hanggang sa makamit niya ang level 10. Nang mabuti ito sa level 10 ay umevolve at nagsimulang makaramdam ng 2 mana circle na umiikot sa kanyang puso. Ngayon ang kanyang mana ay tumaas ng 200% at nakakuha rin ng 2 bagong kakayahan. Isang na nagpe-prevent ng pagod sa loob ng 10 minuto at isa pa na muling katlo ang kanyang mana sa loob ng 20 minuto. Nag-activate siya ng kakayahang sumasagupa ang pagod at nagsimulang lumayo ng walang pagpapahintulot papunta sa pagkakaalis. Pagkatapos ng malalim na pagsisikit, ay sa wakas ay nakita niya ang isang butas na nagpapahiwatig ng paraan papunta. Ngunit siya ay may 5 metro pa. Hindi siya sumama at patuloy na lumayo hanggang makamit niya ang 3 metro na malayo. Ngunit ang kanyang oxygen ay nauubos at siya ay nagsama sa kanyang mga tuhod na napakahirap. Pagkatapos ay nag-activate ng kanyang ibang kakayahan ng power extension at patuloy na hawak ng matatag ang pagkakukulanin pogonin. Ngunit ang limitasyon nito ay 50 segundo na hindi sapat na panahon para umabot sa pagkakaalis. Pakiramdam na walang pag-asa ay nag-isip na bilang anak ng isang mataas na pamilya sa malayong lugar, ay nais lang siyang mabuhay ang payapa kung saan dali-dali. Sa kasama ang magsumikap na nais niya mamatay nang maramdaman ng parang walang pag-asa, ay lilitaw ang padong na may maliit na butas. Ang maliit na butas na ito ay sapat upang manamahan niya at makuha
ang kanyang kapangyarihan. Kahit na napakahirap ay bumangon pa rin siya na naghikayat ng pag-asa na isang payapa na buhay bilang isang mataas na pamilya ay naghihintay sa kanyang sa loob ng mansyon sa grupo ng baron, ay tuklasin ito kahit sa malalim na bahagi upang hanapin ang dalawa hanggang sa makita niya ang kanyang anak na nagdadala ng Javier sa kanyang likod na lumampas sa kanyang mga hangganan ng kanyang sariling katawan ay nakagawa siya ng ikatlong kakayahan na nagpahintulot sa kanya na maging matibay hanggang doon. Makita na sa wakas ay umabot sa kanyang kapalaran at tinatanggap ang pagkal ay hawakan ng kanyang ama. Kinabukasan ang mga tao sa lungsod ay nagsasalita tungkol sa nangyari. Ang mga pag-isip na Lloyd ay kinalang lambak ay nabigla ng kanyang determinasyon at tapang upang manatili doon na makipagkumpetensya sa mga langgam at magsalba ng lahat ng mga manggagawa. Bumalik sa kanyang silid ang Lloyd ay natutulog sa pangangalaga ni Javier. Sa sandaling bukas niya ang kanyang mga mata ay ang sistema ay nagsasabing ang mga tao ay nabigla sa kanyang tapang at heroism na lumalabas sa harap niya ay nagiging isang bayani at kumikita ng 500 RP. Para dito na ginagawang saya siya. Siyerto na kinabukasan ng mga manggagawa ay mas nakatuon sa pagmimina at nang makita ng pangunahing tauhan, ang pagdating ay lahat ay nagsimula na mag-uusap at magpasalamat sa kanyang pagligtas sa kanila. Nakikita niya na siya ngayon bilang ang taong nagsalba ng kanilang buhay at naiisip siya na iba mula sa ibang mataas na pamilya. 2 linggo ang lumipas mula sa insidente. At kahit na walang nangyari, ang pangunahing tauhan ay napasya ng prioridad ang kaligtasan at magsagawa ng magdiriwang sa paliguan. Itinatanong ni Javier kung bakit siya personally ang gumagawa ng mga mapanganib na bagay na ito nang maaari lamang niyang ipadala ang isa sa mga manggagawa, ngunit sinabi ng pangunahing tauhan na siya ay isang tao at dapat na responsable sa mga mapanganib na gawain, kaya walang magsasalita kahit gumastos siya ng malaki. Umabot sila sa dulo ng tubo. At sinabi ni Javier na bumalik na sila, ngunit ang pangunahing tauhan ay tila nakita ng kanyang kakayahan na may kakaibang bagay. Nagsimula siyang lumayo upang iuskop dahil maaaring may mga itlog na hindi pa nagsisimula, ngunit kung ano ang kanyang nahanap ay isang inaasahang bagay. Isang orc na nakasakal kasama ang ilang ibang hayop na marahil na nakatagpo upang kainin mamaya. Sinabi ni Javier na mukhang mapanganib at nais niyang alagaan siya kaagad, ngunit itinigil siya ng hamang ang adatime alitong tauhan. Itinatanong ni Lloyd kung matapay siya, ngunit sinabi ni Javier na ang mga langgam ay may ugali na iparalisa lamang kung ano ang plano nilang kainin. Ang MC ay nagbigay ng masasama na ngiti at sinabi na ito ay isang kahangahangang gantimpala. Bumalik sa mansyon ang orc ay na-awake na nito. Ang kanyang pangalan ay Heroes, anak ng leader ng orc tribe, at sinabi niya na hindi niya kailanman malilimutan siya bilang kanyang tagasalba. Ang Heroes na anak ng leader ng orc tribe ay nagsabi na gagawin niya ang anumang bagay para sa Lloyd para maging kanyang tagasalba. Sa katotohanan iyon, ang eksaktong dahilan kung bakit natulong siya sa berdeng isa. Humingi ang pangunahing tauhan na 120 orc workers upang tumulong sa Yunggib, ngunit ang kanyang hiling ay itinanggi ng orc dahil ang mga oras ay mga mandirigma lamang. Ibang mga mandirigma lamang ang maaaring mag-utos sa kanila, at dahil ang batang Lloyd ay hindi mandirigma, ay hindi niya magagamit ang mga oras nila kahit na magbigay sila ng mga manggagawa. Sa orc tribe ay kinakailangan na dalhin ang ulo ng monster ant kapag naging matatanda. Ang Heroes ay gumagawa ng pagkakamali sa tubo at nagtanggi sa paralysis, ngunit syerto na ang MC ay hindi maglalabas ng pagkakataong ito. Kaya madaling ipinagmamalaki niya na naging matatanda siya. Sinabi ni Heroes na hindi niya napantayan ng monster ant, kaya ang pangunahing tauhan ay nagsabi na kumuha nila ng hari ng langgam na nagsama ipakita ang kanyang ulo na nakadikit sa pader. Ang Hook ay nagsabi na hindi niya naalaala ang pagkuha ng ganitong malaking langgam, ngunit ang sinungaling ay nagsabi na ito ay tunay na kahangahangang eksena. Dahil nang pumasok sila sa tubo, ang hari ay nagagalas ng takot habang ang Javier ay nakikinig sa kanyang kakaibang kasinungalingan. Naniniwala ang orc na pareho silang kahangahangang mendirigma na magkasama ay nakuha ang hari. Nabanggit ng Lloyd ang Tuwayto workers muli, ngunit ngayong pagkakataon, ang orc ay sinabi na kukunin niya sila. Pagkatapos ng isang linggo sa Steel Sand Tribe Village, ang pangunahing tauhan na may mahaba na ang biyahe
ay natuklasan na ang leader ng orc ay tumanggi sa kanyang kahilingan. Napakagalit, itinatanong kung bakit ang leader ng orc at sinabi niya na kailangan nilang mamuno bawat araw at kung hindi sila kumain ng protina kaagad pagkatapos ng pamumuno ay mawawala ng kalamnan. Sinabi ni Javier na ang mga oras na ito ay bodybuilding maniacs kaya imposible na hikayatin sila. Itinatanong ng pangunahing tauhan kung may paraan upang pangalagaan ang karne upang hindi masama pagkatapos ng maraming araw at sinabi niya na alam niya kung paano upang maiwanan ang karne mula sa paggastos kahit pagkatapos ng ilang araw. Bumalik ng kaunti upang matandaan ang sandaling dumating sila sa nayon. Ang ama at anak na hindi nakita ang isa't isa sa loob ng maraming araw ay napakasaya na makita ang isa't isa muli. Tumagbo sila sa isa't isa at nagbigay ng isang matalim na payansa. Ang epekto ng payansa lamang ay napakalakas na nagtamasa ng hangin sa paliguli. Sinabi ni Lloyd na kung may nandito sa pagitan ng dalawang ito ay magiging minced meat. Ang aming mercenary ay naisip na kung makakakuha sila ng 120 manggagawa na may dalawang ito ay libu-libong beses ang produktibidad. Ngunit hindi lamang iyon ang nakakuha ng kanyang pansin. Nang dinala ng Heros ang ulo ng hari ng langgam bilang pagdiriwang, ang mga oras ay gumagamit ng malaking ginto na mga bagay para sa pag-squat. Nagulat ang Lloyd at humula kung saan nila natagpuan ito. Parang nawala nila o hinawakan ng kanila mula sa saang lugar. Dahil ito ay ginagawa siyang gumawa ng transaksyon sa leader ng Orc tribe upang makuha ang parehong lakas ng paggawa at ang kayamanan. Ang Javier ay nagbabasa ng kontrata at natutuklasan na bubuo sila ng isang bato ng malamig na bodega. Hindi alam kung ano ang ibig sabihin. Kaya itinatanong ni Lloyd, ang royal family ay nag-iimpok ng pagkain gamit ang magic ng yelo. Kung ano ang gagawin nila ay tulad, ngunit hindi sila gagamit ng hechizo upang gawin ito. Kakailanganin nila ng espesyal na bato na tinatawag na granite, na isang napakatigas na bato at mahirap na ibukod. Normally ay gagamitin ng dynamite upang ibukod ang mga bato, ngunit tama sa kanya ay isang human dynamo. Mula sa pagtingin ni Javier ay alam na ginagamit niya siya muli. Sa isa sa mga panginahing yugto ng kwento, sa lungsod ng Naman, ang buong populasyon ay nakakasal sa isang magic barrier. At sa loob ng lungsod ay mga libu-libong refugee na kailangan maligtas ng Javier. Sa sandaling ito, ang Javier ay isang dalubhasang mandirigma na may 4 na course na umiikot sa kanyang mana heart. Sa sandaling ito ng pag-despair ay hindi sinadyang lumikha ng kasanayan ang pagsabog mula sa collision ay napakalakas na bukod sa pagkasira ng magic barrier ay naging isa sa kanyang pangunahing teknik. Ipaliwanag ni Lloyd ang teknik na ito na maaari niyang gamitin si Javier muli at itinatanong kung paano niya alam nito. Ngunit ang pangunahing tauhan ay nagsabi na inimagine niya lamang ito sa ilang punto kahit ang tunay na dahilan na itinuro niya ang teknik na ito ay upang gamitin siya ay magiging malaking pagpapalakas ng kapangyarihan kung maaari niyang isagawa ito. Protektahan ang mana heart ng isang core at ilipat ang iba pang 3. Naglabas siya ng pagsabog sa bato at napakalakas na lumubog sa lahat ng damit at kahit na pagsasandig sa kanyang buhok. Galit na itinatanong ni Javier kung alam niya na mangyari ito. Ngunit sinabi ng Lloyd na hindi niya alam at pasunin. Anyway, ang ideya ay gumagana ngayon ay kanyang paglalakbay. Nagsalita si Javier tungkol sa gabi na karangalan at ngayon ay ginagamit siya para sa instruksyon. Ngunit nakakapag-isip ang MC na ito ay ang kanyang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Pagkatapos ng ito, ang instruksyon ay mabilis na umabot ang granite na ginupitan ni Javier ay dinala ng padom. Ang mga oras na nakadikta sa pagsanay ay nagsimulang magtrabaho ng sarili dahil sa tumulong ay makakatapos sila ng 5 beses mas mabilis. At ang huling bagay na kailangan nila ay ang mga bola at thermal insulation. Itinatanong ni Lloyd on Javier kung saan ang mga taong may insulating material. Sumagot na eksakto itong 3 linggo at ang grupo ay dapat dumating na. Meron 2 posibilidad mula ang mga sundalo ay walang galing o may aksidente. Sinabi ng pangunahing tauhan na dapat tuklasin ka agad. Tinanggihan ni Javier at sinabi na kung ito ay isang misyon ay dapat siya ang gagawa nito dahil hindi alam kung anong uri ng aksidente ang mangyari at maaring mapanganib. Ngunit ipaliwanag na maraming beses ni Lloyd na siya ay nasa pagmamana ng instruksyon at responsable sa mga buhay ng mga manggagawa na lumalakad ng mas malayo sa mga bundok ay nahanap niya ang isa sa mga guantes na custom na ginawa upang gamitin kapag humawak ng insulating materials. Binabanta ni Javier na nakakaramdam siya ng kakaibang enerhiya papunta sa canyon, isang abnormal na daloy ng mana, ngunit napakamanipis. Ay naisip tungkol nito. Sinisikap na alalahanin kung nakita niya ang kahit ano sa ilang episode ng kwento. Ngunit ang isang mensahe ay umalis sa kanya na lubos na nag-aterrorize siya. Kagad siyang nagsabi na walang panahon
at kailangan nilang lumakad ng mabilis dahil ang lahat ay maaaring patay na. Salamat sa panonood. Huwag kalimutan na mag-subscribe sa channel upang hindi makaligtaan ang mga susunod na video. Iwanan ang isang tulad kung naisayahon mo ito at ibahagi sa iyong mga kaibigan. Makikita ka sa susunod na video. Paalam para sa ngayon.